Alright, sa magandang araw po sa ating lahat, lalong-lalo na po sa ating mga subscriber dyan, sa ating mga OFW sa mga panig na mundo. Magandang araw po sa ating lahat. Sa ito mga kalyabe, at papakita ko sa inyo yung ating mga gagawin sa ngayon. Kasi alam niyo naman, kagagaling ko lang natin sa sakit at kalalabas lang din natin halos ng ospital. Kaya ito nangyari mga kalyabe. Ayan, so natapakan po ako ng gagawin. Itong Mazda CX-7. Ayan, so ito ay engine overhaul. Ayan, ito isa sa ating steward na family na pumunta sa akin, yung kanyang Toyota Rush. Ayan, so ang problema nito is valve body ng kanyang automatic transmission. So nagtanong kami, nagcanvas kami at naghahanap kami ng valve body. Ay order pa kasi modelo po itong sasakyan na ito mga kalyabe, yung Toyota Rush. At ito, ayan, kilala nyo to, yung pick up na to ng aking kumpare na si Engineer Pops Rap. Ayan, so ito ay overhaul din. So mamaya siguro bubuksan na natin tong makina kasi kailangan natin matapos kaagad to. Engine overhaul to kasi masyado nang mausok at saka kumakain na siya ng langis. Alright, at about dito sa ating nire-restore ay ito na po. Ayan, so may kulay na yan, halos lahat may kulay na. Ayan, so ito body repair. Ayan, ang na body repair natin noong nakaraan, ito na po yun. So konting ano na lang yan at kukulayan na rin. So pinipinis na lang natin yung nire-retouch na lang natin. Kaya kung napapansin niyo, may mga retouching tayo ng masilya. Kasi yan mga kalyabe, hindi natin makikita basta-basta yung mga dents na yan na maliliit kapag hindi pa po natin lalapatan ng primer. So pinrimeran muna natin para makita natin yung mga dents. Katulad nito, ayan, nalihan na natin. So punti na lang yan. Ito na lang, itong portion na lang na to yung may i-retouch natin. Kasi ito mga kalyabe, palit na tong bago, palit na ng bagong yero yan. So pinalitan na yan, ni-repair na yung mga bulok niyan. Kaya ayan siya at kailangan nating magawa. So wala pa itong makina mga kalyabe kasi nakababa rin ang kanyang makina. Ang wirings nito babaguhin din. Ayan, so general wirings din ang gagawin natin dito, pati ang aircon nya. Yung aircon nito mga kalyabe, itong abangan ninyo dahil mas nakilala tayo sa paggawa din ng aircon. So dito abangan po ninyo yung gagawin natin na conversion or conversion ng ng aircon nito. Kasi gagawin natin, hindi na po yung nandito sa ilalim ng upuan ng kanya, yung original niya na linya. So yan ang original na linya niya, tatanggalin na po yan. So ang magiging kanyang aircon ay nandito na sa taas, yung kanyang evaporator, yung pang Starex na po yung ating gagamitin. So abangan po ninyo yan dahil sigurado po ako makikita nyo na kung paano yung pag-convert natin ng mga evaporator dito. So pati paglinya ng aircon, lahat. So parang ano ako dito, para ako nag-install ng panibagong aircon ng van na to. So ito mga kalyabe, ayan. Tapos ito mamaya bubuksan ko tong makina nito. Ayan, bubuksan natin ang makina nito. Tapos overhaul na rin. Ayan, kasi mga kalyabe, bibiyahe pa ako papunta doon sa Nasugbo. So abangan po ninyo dahil pinatawag ulit tayo doon dahil nagka-problema nga yung expansion valve sa likod ng van, ng Seward van. Nagkaroon ng nawala ang lamig sa likod pero sa harap sobrang lamig. So pupuntahan natin yon kasi yan mga kalyabe ay naka-warranty naman yung ating parts, kaya walang problema. At itong isa, ayan, so ito patapos na rin to yung
Nakalak pala. Gagawin natin dito is yung makina rin. Ayan. Tapos ayan, medyo ano pa tayo, medyo nagpapahinga pa tayo. So ito mga kalyabe, yung rust na to ay temporary muna daw ko na kukunin muna mamaya na bukas ng may-ari kasi matagal yung order ng pyesa. So kasi ito ginagamit ito pang hanap buhay. So medyo may kaldag pang transmission niya, pero sabi niya gagamitin niya daw muna para makapag-ipon-ipon siya doon sa pambili ng pyesa kasi ito ginagamit sa Grab. So ayan, so alam niyo naman ito ay hinuhulug-hulugan pa niya. So kailangan talaga na hindi pwedeng mapatambay ng matagal yung kanyang sasakyan. Tapos dito mga kalyabe, nandito yung mga makina. Papakita ko sa inyo. Ay, dito pala muna yung aking Chevrolet. Ayan, yung Chevrolet ko. Ito, bubuuhin ko na rin ang makina nito. Bahala na kung ayan, buo na yan. So yung transmission niya na lang kailangan kong baba yan para ma-repair. Tapos mapapaandar na rin natin at magagamit ko na rin to. Ayan, ito po ay sarili ko pong sasakyan. Ayan. Tapos dito mga kalyabe, papakita ko sa inyo. Ayan. So dito tinanggal na natin yung lupa dito para makita tong pinaka drainage. Ayan, inayos muna natin yung pader dyan. Ayan, medyo magulo na ngayon dito yung harap ng bahay, gawa nga ng marami tayong mga makina. Ayan, yan po ang bubuuhin pa natin. So mga parts ng like is na nire-restore natin nandun. Ito yung sa makina. Ito. So malaki-laking trabaho pa ito mga kalyabe. Ayan. So yun mga kalyabe, no? Yun ang ating mga gagawin. Tapos kay Boss Taraw-Taraw TV, ayan, ito kailangan pa natin papapalitan to ng tamang pang GMC. Kasi ito mga kalyabe, ang ginawa dito, nilagyan to ng spacer dito sa kabila, 3 piraso. Hindi naman po uubra. So kabago-bago, kung tutusin, bago pa ito mga kalyabe. Ayan, bago pa yan. Bago din po ito. Pero ang problema lang is hindi angkop itong pressure plate na to doon sa kanyang sasakyan sa GMC. Kasi iba po yung pressure plate ng GMC kumpara po dito. So ang ginamit kasi dito dati is 4G G2. So hindi match. Pag nilapat mo yan, talagang dikit na ito doon sa kanyang lining. Kaya kailangan natin palitan talaga ng original na GMC. Note lang mga kalyabe, sa mga kapwa ko mekaniko dyan, parehas sa pang Isuzu na makina yung ating ang makina ng GMC na sasakyan, truck. Ayan. Pero tandaan po natin sa clutch, sa pressure plate at saka sa clutch lining. Kaya sa clutch lining walang problema, magkaparehas talaga siya sa Isuzu. Pero doon sa kanyang pressure plate mga kalyabe, magkaiba, napakalayo po. Sobrang layo. So hindi ko in-expect na kaya pala nilagyan nila to ng spacer, kasi hindi na ito yung original na pressure plate ng kanilang sasakyan. So ayan, at kailangan talagang mapalitan yan. So mamaya ay tatawag ako kay Boss Taraw-Taraw para confirmahin ko muna kung yung sa original parts, kasi magkaiba ang presyo mga kalyabe. Mas mahal pala yung original parts ng ng GMC kumpara dito sa Isuzu. Dito kasi medyo mas mura-mura to ng konti kumpara do sa pang GMC talaga na original. Ayan. So at ito, siya nga po pala, shout out kay Sir Anonymous. Ayan, yung engine crane na
niregalo niya sa akin. Ito na po sir, ayan, binigay niya po sa akin yan. Ayan, nakabaklas muna yan kasi para makatabi ng maayos. Ayan. So dito, ito yung mga parts ng makina na ginagawa pa natin. Ayan, so sobrang dami, sobrang busy po tayo ngayon. Mula nung ngayon lang kasi ako mga kalyabe, mula nung isang araw pa lang, saka pa lang ako gumagalaw at saka gumagawa. Kasi nga nadali ako ng acid nephritis. So yun ang mahirap. Ayan. So bawal muna ako sa kape. Ayan. Ito ay tawag nito. Anong kape na ito, ma? Pangalan nito? Barley. Ayan. So barley muna ako. Kasi bawal pa ako sa kape, bawal ako sa soft drinks. At lalong-lalo na, bawal ako sa alak. At ito pa nga mga kalyabe, oh. Dahil nga may allergic ako sa gamot, ayan, medyo lumabas yung allergy natin. Pero okay lang yan. At least gumaling na tayo. Ayan. So ito, yan sa mga kalyabe, oh. Mamaya, ito si Albo. So inantay ko lang kasi na magbukas yung bilihan ng parts para doon sa i-replace natin na pyesa kay paring Olin Ria sa van, sa Sword van. Ito yung ating gamitin mamaya. So dito naman mga kalyabe, papakita ko lang din sa inyo. Ayan. Right. Ayun mga kalyabe. So yan, makikita nyo may mga tornilyo pa, may mga baklas pa to. Kasi yung kanyang transmission ay may problema, nag-stack up. So kailangan ko magawa. Pag naayos ko na yan, magagamit na naman to ng matagal. At baka matry din natin to dala sa Pangasinan, itong sasakyan na to. Ayan, matagal na natin kasi mga kalyabe na wala pa akong budget kasi na panggastos dito. Kaya hinayaan ko muna siya na makastock. Tapos pag magbaon na to ay tuloy-tuloy naman tong kanyang serbisyo. Ayan. So ito, na-overhaul ko ng makina nito mga kalyabe. Morning. Na-overhaul na natin yung makina nito. At konting kimbot na lang din talaga to. Ay ayos na rin. So siguro instead na transmission is engine na lang siguro huhugutin ko dito para hindi ako mahirapan. Buo na siguro, buuhin ko ng paghugot kasi sarili ko naman, kaya pwede ko matutukan ng oras at ng araw. Tutukan ko to sa oras at saka araw para matapos na rin to. At i-repaint din natin to mga kalyabe. Ayan, mahaba kasi to mga kalyabe, pwede ko makargahan ng mga gamit ko to ng na ayan o, maluwag ang loob nito. So pwede ko makargahan siya ng mga gamit. Kaya mas maganda to. Kasi naawa na ako sa akin si Albo. Ayan, ayan si Albo mga kalyabe. Ayan. So naawa na kasi ako. Tingnan nyo, itsura ng Albo, hindi pa nahugasan. Kasi lagi siyang kargado ng mga gamit. Tapos ito, pag nagawa ko ito ay shareable ako dito na magaan yung aking trabaho, yung pagkarga ng makina, mga pyesa. Ayan.
So papakita ko lang din sa inyo yung itsura ng kanyang pintura. Ayan, yan yung kanyang itsura ng kanyang pintura. Nagtuklapan na. Pero walang problema dyan mga kalyabe. Madali ko lang yan maayos. Ayan o. So kumupas na. Nabilad kasi dito sa araw. Tapos ito, inaantay ko na lang yung pin. So pin na lang ang problema nito. Ayan o, nag-order na kasi ako ng pyesa nun. Ito, konting kimbot na lang din to. At matatapos na rin to. Siguro bukas tapos na to. Papakita ko lang din sa inyo. Kasi nakabit na natin yung head nito mga kalyabe. Ayan. So konting kimbot na lang din to. Hindi lang nalinis na maayos kasi lilinisin pa rin to natin mamaya. Ayan. Tapos ayan, sobrang busy natin mga kalyabe oh. Ito mapa-final touch na rin natin to by next week. Ano ko lang mga kalyabe, tawag nito, inaantay ko lang na medyo okay na talagang katawan ko kasi mabaho kasi ang pintura nito mga kalyabe pag nagbuga ako. Eh hindi rin ako pwedeng makaamoy ng ganong amoy. Kaya tinigil ko muna siya saglit. Tapos ito makina. Ayan, i-restore. Tapos ayan, abangan nyo pala mga kalyabe kasi babaguhan ko po ito ng bumper. So babaguhin ko ang bumper nito. Meron na po akong clean sheet dyan na makapal. O babaguhan na natin ng ano to. Babaguhan natin ng bumper. So parang modelo na yung mukha nito. Ayan. Right, so pinakita ko lang muna sa inyo mga kalyabe yung mga gagawin ko kasi magbiyahe pa ako papuntang Nasugbu. So abangan po ninyo. Right. So yan mga kalyabe, ano, hanggang dito na lang muna yung vlog natin sa ngayong umaga. So mamayang hapon meron na naman tayo. So dahil kasali nga tayo sa challenge ni Idol Japper, sana po suportahan niyo po yung aking mga videos at mga vlogs. Ayan. So maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong walang sawang pagsuporta. Ayan, kay Ate May Santos, kay Tatay Eric D. Corpus, sa Sword Team USA, sa Sword Team Calvo, at sa lahat-lahat ng mga team na hindi ko pa po nababanggit, ano. Ayan, maraming salamat po sa inyong mga suporta. At ayan, abangan po ninyo yung ating mga i-upload. Ayan. So malay ninyo, isa kayo sa madadaanan natin sa daan na masiraan ng inyong sasakyan at matulungan. So kapag nasa daan kasi mga kalyabe, lagi nyo tandaan, hindi po ako naniningil kahit piso na labor or na kung anong babayaran. Kasi tulong talaga yan para doon sa mga kapwa natin biyahero. Ayan mga kalyabe, oh. Ayan yung aking mga alagang isda. Ayan, oh. Shout out pala kay Sir Chip at kay Kabugoy. Ayan. Kay Sir Chip yung mga colored na yung ano, yung gaffy. Ayan, galing kay Sir Chip. At yung mga pula, galing to kay Kabugoy. Ayan. Ayan yung ating makina. May inaantay pa rin akong pyesa nito. Cylinder head na mismo kasi ang kailangan palitan dyan. Kaya inaantay ko lang yung cylinder head na in-order ko. Tapos
bubuuhin na rin natin yan. At abangan po ninyo ang transformation ng makina na yan mga kalyabe. So sigurado ako mamamangha kayo sa kalalabasan ng makina na yan kapag natapos na natin gawa yan. Kasi may gagawin tayo dito mga kalyabe, magiging mukhang brand new itong lumang makina na ito. Right. Ayan, so hanggang dito na lang muna yung vlog natin. Bye bye.